Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ako po ay magbibigay ng bonus reading po sa inyong lahat. Tingnan kung ano po ang nakikita ko sa fourth reading or bonus reading, ano po ang pakiramdam ng inyong person sa ngayon. Sa totoo lang po, nakikita ko dito ang first card nyo ay sinabi niya, I can't stop thinking about you. No? Hindi po siya tumitigil kakaisip sa'yo. At sa totoo lang po, may nahulog po. It's time for me to heal now, no? Parang gusto niya lang pong, sandali lang po, excuse lang po. Gusto niya lang pong mag-heal muna, no? Yung galit niya, yung galit mo, parang kailangan niyo raw po ng healing. Both of you, kailangan niyo raw po magkapatawaran at magkaroon ng healing. Pero hindi lang po tama yung timing para sa inyong dalawa. The timing just wasn't right for us. Naiisip na rin naman po niya na yung sana po kayong dalawa ay magkaroon ng sa isa't isa, no? Kayo po ay magkaroon ng kapatawaran. Pero sa ngayon po, kailangan nyo muna po ng healing. Pero kahit po ganun, hindi ka pa rin po nawawala sa isip nito, no? Kahit po sabihin mo pa na dinadaan niya po at times sa galit, pero sa totoo lang po, hindi po niya hindi ka po niya talaga kayang pabayaan, and most of the time po, no, siya po ay pinipilit niyang gumaling, no, sa ganitong sitwasyon, ganitong pakiramdam para sa inyong dalawa. I feel you even though we are apart. Nararamdaman ka pa rin po ng person mo kahit kayo po ay malayo sa isa't isa. Kahit po kayo ay magkalayo, magkahiwalay, nararamdaman ka pa rin po ng person mo. Right at this very moment, talaga pong masasabi ko sa iyo na iniisip ka po niyan. Gusto niya lang po mag-heal. Kumahanap lang po siya ng tiyempo na tamang timing sa inyo, dahil sa ngayon po parang pakiramdam niya hindi pa po ito ang tamang panahon para sa inyo. At sabi rin dito, nararamdaman niya po kayo kahit kayo ay magkalayo. Isa po sa pag-iisip niya, isa I can't stop thinking about you is, sabi niya po, I wonder if you are happy without me. Nag-iisip po itong taong to, o pumapasok po ang katanungang ito sa kanyang kaisipan at hindi po niya waglit sa isipan niya kung nagtataka po siya kung ikaw daw po ba ay masaya na wala siya. No? Ano daw po ba ang pakiramdam mo ngayon ang taong ito ay wala sa buhay mo? Sa totoo lang po. No? Sabi pa po niya dito, I regret lying to you. Pinagsisisihan niya po ang kanyang pagsisinungaling sa'yo. Sa lahat naman po ngayon na to, no, kapag ganito po yung naiisip niya, nagre-regret siya, no, naiisip niya pa rin naman po, pag wala po siyang galit, na mahal ka pa rin po niya unconditionally, no? Pero kailangan niyo raw muna pong i-let go ang isa't isa, no? Para daw po malaman niyo kung ano po ba talaga, kung kayo ba talaga sa isa't isa, kung ano ba talaga ang nakalatag sa inyong mga palad, kung kayo ba daw talaga ang para sa isa't isa. Takot din po itong kontakin ka. I'm afraid to contact you. No, sa totoo lang po, natatakot din po ang person na itong kontakin ka. For some reason, ang tao pong ito ay nahihiyang lumapit sa iyo. No? Nahihiya po itong natatakot din, not only nahihiya, natatakot, at talagang ayaw niya po kontakin ka because he or she is afraid of rejection, ano? Pero hinahanap ka po niya. I look for you everywhere, no? Sa paningin ko po at sa nakikita ko sa baraha mo, kahit saan po ito pumunta, kahit saan po ito, ano po ang gawin nito, kahit nasaan po siya, I look for you everywhere. Talagang hinahanap-hanap ka po ng taong ito. And sabi niya po, I wish I could take back my words, no? Sana daw po yung masasakit niyang salita ay hindi na lang po niya nasabi at gusto niya pong bawiin. Pero sabi niya po, sana rin daw, I wish I had treated you better. Sana daw po ay mas trinato kanya ng tama, ng
ng mas better, yung deserve mong pagtrato po, no? Kasi sa totoo lang po sa ngayon, hindi po ito napapakali, naaaligaga siya, no? Ang sabi niya pa po, you don't know how hard it was to let you go. Nahirapan din naman po siya, no? Kaya mostly sa iba po sa inyo, yung mga ginosting po, no? Nahirapan din po sila, hindi po nila alam paano po i-explain, no? Hindi po nila alam kung paano po ang gagawin nila, no? Kaya mas minabuti na lang po nilang hindi kakausapin dahil po sila po ay nasasaktan din, or hindi po nila kaya na, alam mo yun, hindi po nila kaya na i-let go ka ng just like that, no? Kaya po ang nagawa po nila ito na ginosting ka. Alam din po kasi nila na mines up nila everything, sinira nila, no? Sinayang at sinira po nila yung lahat, no? Sa totoo lang po, gusto niya rin po sabihin sa iyo ano yung totoong nararamdaman niya, pero sa ngayon po wala po siyang guts, wala po siyang lakas ng loob para po sabihin sa iyo ano po ba talaga ang nararamdaman ng person na ito sa iyo. Binibisi niya po ang sarili niya sa mga gawain niya, no? Sa kanyang trabaho maybe, or sa mga ibang pinagkakaabalahan niya po. Hindi niya po alam kung papaano, pero sa totoo lang po, itong taong niyo pong ito ngayon ay nag-iisip ng matindi tungkol sa inyo. Parasahin po muna natin ulit. Ayan. Pili po tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sige na nga, 10 na nga. 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. For continuation po, tingnan na po natin kung ano po ito. So many things remind me of you. No? Napakadami daw pong bagay na nagpapaalala sa kanya tungkol sa iyo, no? Nung una po, ikaw po nga ang pinibintang niya na may iba, no? Sa iyo po siya nagsiselos, sa iyo po siya may binibintang na iba. Bakit? To justify po yung ginawa niya, no? Para po mawala po sa kanya na siya yung may kasalanan, no? Sabi po niya, pinagsisisihan naman daw niya and grateful daw po siya for the spiritual lessons, no, na binigay sa kanya. Kumbaga, meron po siyang nakuha out of this, no? May nakuha po siyang aral o kinapulutan po niya ito ng aral, at marami po siyang na-realize dito. Nawala rin po siya sa sarili niya for a while, naligaw po ito ng landas, and maybe hindi na rin po niya kilala yung sarili niya nung mga times na ginagawa niya po ito at nagloloko at nagtatarantado po siya sa iyo, nasasaktan ka niya po. Alam niya naman daw po kung anong ginagawa niya. Hindi niya lang po mapigilan. For whatever reason, hindi niya po kayang pigilan. Ano? Gusto ka po niya ulit maramdaman. Gusto niya po ulit maramdaman yung samahan niyo. At hindi niya po alam kung paano ito pwedeng bumalik sa dati, no? Naguguluhan po siya, and pakiramdam niya po, lalo po siyang maguguluhan sa mga susunod pang araw. Hanggang hindi niya po inaayos kung ano po ang dapat niyang gawin. Hindi po siya nagdidesisyon tungkol sa inyong sarili. At dinadaan niya lang po kayo sa sindakan at away dito, away doon. Yan po, no? Mahihirapan po siya talagang makamove on sa'yo. Naghihintay po ang tao ng to ng sign from you, no? Naghihintay po siya ng sign
kung ano daw po ba ang mga mangyayari sa susunod na panahon. Kasi sa sobrang taas ng ego at pride po nito, sinasabi ko sa iyo, hindi niya po kakayanin na um, balang araw ay siya pa rin ang gagawa, no? Parang ang gusto niya po sana ikaw yung mag-approach kasi nga po nahihirapan po siya sa ngayon sa kanyang mga desisyon. I am starting to understand our connection. Ang tao pong ito sa totoo lang ay natututo na po siya kung ano daw po ang halaga mo sa kanya. Somehow, ito pong person na ito ay naniniwala na kayong dalawa talaga ang nakatadhana sa isa't isa. Ngunit, subalit at tatapwa ay iba po ang ginagawa niya sa totoo lang, no? Hindi niya po talaga maayos-ayos yung connection yung dalawa dahil sa pakiramdam ko po ay siya po ay lalong naguluhan, ano? Gulong-gulo po ito at hindi niya po alam kung saan at paano siya magsisimula ng pag-approach sa'yo, no? Hindi niya na po alam kung paano, pero sa totoo lang po, hindi niya po alam kung paano ang gagawin niya, yung next move po niya, no? Mga next move po niya ay gusto niya pong ayusin at lalo pa pong maging okay sa mga susunod na panahon. Ayan. Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung paano niya talaga siya patatanggal yung takot niya kasi napakaduwag po nito pagdating sa'yo, no? Hindi po siya, ayaw niya po ibaba yung pride niya and ego niya. Kaya yun po yung nakikita ko talaga dito. I am becoming a better person. Pilitin niya pong maging maayos sa mga susunod na panahon para sa iyo. Ngunit yung third party niyo po ay galit na galit talaga sa iyo dahil sa tingin niya po ikaw daw ang sumisira ng kanilang magandang samahan dahil hindi po makamove on sa iyo yung iyong person sa totoo lang. And for your last card po, you were the best thing in my life. Ikaw pa rin po daw ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. No, pinakamagandang nangyari sa buhay niya kahit puminsan at nag-away na kayo ng sobra nito. Pero sasabihin ko po at ipagtatapat ko po sa iyo na ang pakiramdam niya po, ikaw pa rin ang pinakamaayos, pinakamabait, pinaka-supportive sa lahat ng naging karelasyon niya at pinaka-nagmahal sa kanya ng unconditional love. Yan. So yan po ang aking bonus reading sa inyo sa araw na to. I hope na panood nyo na po yung first, second, and third reading for today at ang first and second reading kahapon bago po kayo tumuloy dito sa ating bonus reading, no? Ang pakiramdam ng person mo ngayon sa iyo, no? At ikaw pa rin naman daw talaga ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Yan, ganyan pa rin naman po ang tingin niya sa iyo. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. For those of you who would like to have a private reading with me po, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. And yun pa nga pong isa, please, no skipping of ads po. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Lalo na po na darating na po tayo sa ating One Love a Day. No? Magbibigay po tayo sa ating Street Elderly wherein dyan po natin ibubuhos ang pagmamahal na meron tayo para sa ating mga elderly, sa mga kababayan nating mga elderly. Okay? Maraming salamat po sa inyo natin. And of course, to all my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. At isa pa po ay sasabihin ko na life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches
na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to our divine universe and just let go and let God write your life and love story. Magbabalik po ako, wag po kayong maiinip, no? Again, bukas po ulit tayo ay magbabalik for another set of reading. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. And sabi ko nga po, just live one day at a time. No, wag po kayong magmadali. Just live one day at a time. Salamat po and God bless you all. And good vibes lang po tayo. Okay? Hayaan niyo po siya kung ayaw niya sa inyo. Huwag niyo po siyang pilitin. Ano? Basta ipakita niyo lang po kung ano ang nakakapagpasaya sa iyo ngayon. At yan po ay magsisisi sa tamang panahon at oras na hindi mo inaasahan. Okay? Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Bye! Bigay ni Papa Jesus. Oh, sa'yo. Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya pa. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain makunit. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay na po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Ampaw. Thank you po.
God bless po, nanay. Ingat po kayo lahat. Apo, apo, apo. Panginoon po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Hindi po. Dito po nagatimpaan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, labay po. God bless po. Ingat Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Bigay po yung Papa Jesus. Ramon pa. Yun. Yun. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? O, nagkait. Kaya sa isa, nasa iba. Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. E, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Salamat tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako lang tutulong. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Nagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Nagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat Jesus. po. Ito po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, Tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas.
O, pang merienda niyo po yan, ha? Salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi niyo sino po. binabusinahan niyo eh. Ah, sige po, Thank you na bye-bye po. Thank you po. Salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus. Ang sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po! Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay! Magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate! Yan lang. Baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh. Pera po. God bless po. Okay. Saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hi. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng goso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Hi, magandang araw po. Oh, Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano yung dagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Ano? Tapos, may tatawagin lahat. Ano kami yun, nalimulit ko lang. Siyempre, ang bigat niya. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin.
agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko, noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa buhay mo at sa pagdating sa buhay ko.